Pwede po siguro batiin po ninyo yung inyong mga katabi ng magandang umaga. Amen? Kasi po pag po tayo bumabati ng magandang umaga, ay talagang pinag-pray po natin sa ating Panginoong Yeshua na yung pong binabati natin ay pagpalain talaga ng Panginoon. Amen po ba? Yun yung ating prayer. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay tuklasin natin muli ang pag-ibig. Amen po ba? Grabe po February na pala ngayon, araw na ng mga puso, Valentine's na, hindi po ba? Amen po ba? At makikita nyo po pagka February na, makikita nyo mga pula na mga kasuotan. Sa mall, pag pumunta ka, pula. Amen? Kaya gusto ng mga tao ng Valentine's. Amen? Kasi po yung mga tao naghahanap ng pagmamahal. Naghahanap ng pag-ibig. Amen po ba? At makikita po natin, pagka po tinalakay natin po yung pag-ibig, maintindihan natin at malalaman natin na yung this world is craving for love. Amen? Ito pong mundo nito, talagang hinahanap po ang pagmamahal. Amen? Kaya lang po, ang nagiging problem, yung pong pagmamahal ay napakalawak. Minsan hindi naiintindihan. Kahit po Kristiyano na nga, minsan di pa rin maintindihan kung ano yung pagmamahal. Ito'y depende dun sa taong nagmamahal. Ang daming mga meaning ng pagmamahal. Love is blind, sabi. Yung daw pong pagmamahal, bulag. Nakakatakot po yun, bulag. Amen po ba? Ngayon po, maraming mga meaning. Ano po ba? May masasuggest po kayo, meaning ng love. Sabi, love is a many splendid thing. Depende. Pag nakinig kayo ng mga love songs, makikita ninyo, mapapakinggan ninyo, na yung pag-ibig na kanyang sinasabi ay tungkol doon sa pag-ibig niya sa babae. Tungkol doon sa pag-ibig niya. Amen po ba? Nakuha niyo po? Kaya lang po, dapat po nating tuklasin muli, ano ba itong pag-ibig na to na nakaangkla sa ating Panginoong Yeshua? Amen po ba? Kasi, pag hindi po natin ito alam, magkakamali po tayo pagdating ng pag-ibig. Kaya po, makita nyo, pansinin nyo, 16 years old, tinamahan ng pag-ibig, nagkaroon ng asawa. Biglang nagkaanak. Pagkatapos nagkaanak, hindi naman sila pwedeng pagsamahin ng magulang niya. O yung iba, pinagsasama na, yung iba, hindi pinagsasama. May kakilala po ako, anak ng pastor. Kung saan po ako nanggaling. Recently lang po, yung pong kanyang anak, umaawit po yun sa simbahan. Talagang, pag nakita mo, di madapo ang lamok. Di madapuan ng langaw. Tapos bigla-bigla, nagulat na lang po kami, nasa Facebook, nag-aalaga si pastor ng baby. At sinasabi, this is our bundle of joy. Tapos nung tinanong ko kung sino yung ina, yung bunso niya, na babae, na hindi pa tapos mag-aral. Tinamaan daw ng pag-ibig. Ano po ba? O sabi ko, pastor, paano? Pakakasal mo ba? Hindi. Hiniwalay ko sila. Amen? Nakuha niyo po? Iba-iba po yung klase ng pag-ibig na nangyayari sa mundo. Amen? At kaya gusto ng tao ng Valentine's ay dahil sa ayaw ng tao na maging lonely. Alam niyo po ba, ayon sa aking nabasa, na ang pinaka-epidemyang pumapatay sa tao, pinaka-epidemya ang pumapatay sa tao ay walang iba kundi yung kalungkutan, loneliness. Kaya tingnan niyo po, pagdating ng February 14, i-date mo yung asawa mo. Amen? Amen po ba? Pagdating ng February 12, at saka 15, 14 ba yung 14 ba? Pagdating ng 12 at
16 or 13, i-badinate mo, hindi asawa mo yun. Amen? Nakakondo. Amen po ba? Hindi nyo nakuha yung joke. Yan nyo na. Yan nyo na, ano? Ngayon nga yung sinasabi ko, no? Pag-aasawa, i-date ng December 14. Pagkakabit, 11 or 13. Nakakondo nga yun. Amen po ba? So makikita nyo po, ano, ang pananaw po ng mundong ito patungkol sa pag-ibig ay ibang-iba. Amen? Kasi parang lahat ng gagaling sa eksperyensya mo kung paano ka magmahal. Alam mo naman yung tao, pagka, wari ako, pag hindi mo na ako mahal, di na rin kita mahal. Minsan po ganun yung nangyayari. So makikita po natin, ano, the world is craving for love. Naghahangad ang tao ng pagmamahal. Wala po talagang totoong malaliman na kaalaman o ugnayan ng tao pagdating po sa pagmamahal, sa pag-ibig, ano. Nakalulungkot po ang katotohanan, ano po. So makikita po natin dito na yung idea ng love ay masyadong malawak, katulad nga po ng ipinaliwanag ko kanina, no? At parang yung pagsasabi ng I love you, mura na lang. Ano? Pag nakita ng bata, sabihin mo sa bata, anong gusto mo? I love hotdog. Ganun ba? I love Jollibee, I love chicken. Ano po? Yung pong love, pansinin niyo po, ano? Yung pong love, napapalitan ng gusto. Ano po, kasi pagkain, sinabi mo, I love hotdog. Dapat ang sabihin mo, I like to eat hotdog. Ano po? Pero pag sinabi mo, I love hotdog, naiiba na ngayon yung konsepto ng pagmamahal. Ano po? Ano, yun lang pala, pwede na maging I want. Nakita niyo po? Gusto kita. Pag sinabi kong gusto kita, mahal kita. So, nagiging mura, ano po? Lalong-lalo na po sa politika. Sabihin ng mga politiko, mahal na mahal ko po kayo. Ano, pagdating ng buta, ano, pag po ako nanalo, 20 pesos na po yung bigas. Ano? Pero nadali din po ako nun eh. Kala ko magiging 20 pesos yung bigas, nagmahal pang lalo ang bigas. Amen po ba? At makikita niyo po, pagka mga politiko, puro pansarili yung iniisip, puro awayan, puro tapunan ng mga putik sa isa't isa. Sa dami ng problema ng bansa, ang nangyayari, hindi nasusolusyonan yung mahal ang pagkain, mahal ang bigas, mahal ang gas. Ano po, nung minsan, pumunta ako sa palengke, yung pong kamatis, napakamahal po ng kamatis. Hindi na po ako nagkamatis, pero ngayon pumunta ka, mura na naman ang kamatis. Amen po ba? Ganun po, ano? So makikita po natin na yung pagmamahal ay parang nagiging selfish. Ano? Dahil mahal mo ko, mahal kita. Dahil pakikinabahan kita, mahal kita. Amen. So pag-aralan po natin, ano? Para po maintindihan natin, ano ba talaga yung pag-ibig? Amen. Tuklasin po natin ulit yung pag-ibig. Next po. Ayan. Napasadahan na po namin yan nung prayer meeting po namin. Ano po? Ang sabi po, a new commandment I give to you, that you love one another even as I have loved you. That you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. So makikita po natin, ano yung commandment na sinabi ng Panginoon sa atin, na ano po, mahalin natin yung isa't isa. Amen po ba? Amen? Mahalin daw po natin yung isa't isa. Amen? At pag nagmamahalan po tayo sa isa't isa, ano po yung makikita ng mga tao, ano po yung pag nagmamahalan tayo, ano po yung sinasabi dyan na mangyayari, no? Ang sabi ay, we will be known by men. Tao. Amen? Hindi lang po Diyos ang makakaalam na tayo nagmamahalan sa isa't isa. Kung hindi, pati ang Diyos, syempre alam niya, Diyos siya, hindi po ba? Pero ang pinakamahalaga rito, sabi, by this, all men will know that you are my disciples. So ano po ang point ng ating Panginoon dito? At sinabi na itong all men. Ibig sabihin, lahat ng tao ay dapat na
makaalam. Amen? Kung ikaw talaga ay nagmamahal. Amen? Amen po ba? So makita po natin, paano nga ba magmahal ng tao? Nagmamahal naman ako. Minamahal ko yung asawa ko. Di po ba? Minamahal ko yung anak ko. Amen? Minamahal ko yung tatay ko. Minamahal ko. Pero, pagka inisip po natin, nakikita po ba ng tao na tayo'y mapagmahal? Kasi sabi ng Panginoon dito, pagka daw may bago akong commandment, sabi ng Panginoon, na ibibigay sa inyo, na magmahalang kayo sa isa't isa. Gaya din naman ng pagmamahal ko sa inyo. At yung pagmamahal na yon ay malalaman ng buong yung mga tao na nakapaligid sa atin, yung nag-o-observe sa atin, ay malalaman kung tayo'y nagmamahalan nga sa isa't isa. Amen po ba? So makikita natin, tingnan nyo po, kasi hindi po ako marunong mag-insert ng mga pictures pero tingnan nyo po, pag nakakita po kayo ng sundalo, nakabaril yan, may baril, may mga name tags, at pag nakita mo po sila, madidetermine mo talaga na sila ay sundalo. Pag nakakita ka ng doktor, nakaputi, may stethoscope, pagkatapos nasa ospital, pag nakita mo sa kanila, doktor yan. Amen po ba? Pagka nakakita ka ng bumbero, makikita mo kung ano yung kasuotan niya, ay bumbero yan. Amen po ba? Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po sa Bible, kailangan ay we are clothed in Jesus Christ. Tayo daw po ay suotin natin ang ating Panginoong Yeshua Christ. Ibig sabihin, paano mo ba natin ma-describe yung pagmamahal ng ating Panginoong Yeshua? Paano natin siya ma-describe kung talagang na kailangan nating suotin ang ating Panginoong Yeshua Christ? At paano natin susuotin ang ating Panginoong Yeshua Christ? Ayan po ba? Pag-aaralan po natin yan. Sabi po sa scriptures, Yahweh is telling us to clothe ourselves with Yeshua Christ. So if you are to picture Yeshua Christ, paano mo siya masasalarawan? Paano mo siya masasalarawan? Sabi po rito, bago si Yeshua Christ magpapako sa krus, kinausap na nga ang kanyang mga alagad para malaman na ikaw ay tagasunod ni Kristo, followers of Christ, meaning you are a disciple of Yeshua Christ, you are a followers of Yeshua Christ. Ano ang palatandaan? Paano nila malalaman na ikaw ay disipulo at followers ng ating Panginoong Yeshua Christ? Ano ang palatandaan? So lang ang palatandaan. Next. Ayan po ang palatandaan. Ang tanong, are you known by love? Amen? Nakuha niyo po? Kasi yung sabi ng Panginoon, lahat ng tao malalaman na ikaw ay disipulo ko. At dahil kaya ka naging disipulo ko kasi minamahal mo yung kapwa mo. Amen po ba? Nakuha po? Sabi sa Bible, you will only known by loving one another. Po? Kaya nga po, pagpasok ko pa lang po rito, nasa daan pa lang po ako, ang pinag-pray-pray ko na. Sabi ko, sana yung mga bisitang mapupunta rito sa atin, ay makita nila na nagmamahalan lahat ang taong naririto. Makita nila, ma-observe nila, at masabi nila na, ay, gusto ko na ulit magsimba doon. Parang sinasabi nila na, kasi nakikita ko iba yung pagmamahalan, iba yung pagtutulungan, iba yung mga pagkukoncern sa bawat isa. Iba. Sabi nila, nakikita ko yung pagmamahal. Amen po ba? Amen? I pray na every time na they watch us, sasabihin nila, wow, they are truly followers of Yeshua because they love one another. Nag-aalala yan, nagtutulungan,
may concern sa isa't isa. Ano po? Hindi po sa dami ng Bible verse na alam natin. Hindi po sa dami. Kahit madami kang Bible verse na alam, mas maganda yon. Hindi sa dami ng Bible character na alam natin. Ano po? Pero ito po ay yung kung paano po tayo nakaka-relate sa isa't isa sa pamamagitan ng pagmamahal. Amen po ba? Nakuha niyo po? Amen. Sabi po nito, so yun po ang tanong, ano? Are you known by love? Yun po yung tanong sa atin sa eskwelahan. Baka pwede, baka tatanungin din kayo, mga kabataan, are you known by love? Ano po? Sa trabaho, sa komunidad, kilala ba tayo bilang mapagmahal? At alam nyo po, kasama po ako doon. Tinatanong ko din sa sarili ko, ako ba yung mapagmahal? Amen po ba? Amen? Kasama po ako doon. Minsan nga po, tinanong ko yung kapitbahay ko Sabi ko, Brad, ano ba pagkakakilala mo sa akin ngayon? Mapagmahal ba ako? Hindi, Brad, ang sungit mo. Kasi minsan, nakala natin mapagmahal tayo. Amen? Pero pag hindi natin alam, sama pala na ugali ko. Sungit pala ako. Sabi, hindi ka namamansin. Yung liig mo, napakatigas. Sabi, hindi ka pwedeng politiko. Matatalo ka, sabi sa akin. Amen po ba? Sabi ko, Brad, sorry. Amen? Tingnan niyo po, sa mga babae. Ano po? Sabihin niyo, ayoko, submissive ako. Sino ang mga submissive dito sa asawa? Mga submissive, taas ang kamay. Yung mga submissive, yung nagsasabi na, sinasunod ko yung Bible, submissive ako. Taas ang kamay, sino yung submissive? Ay, wala. Ay! Baligtad. Ganun ba rito? Ganun ba rito? Walang submissive na babae, pambihira naman. Amen, ano po, joke lang yun. Pero kung tatanungin nyo, kung gusto nyo malaman, kung talagang, ako, sinasabi ko, ako submissive ako sa asawa ko. Kung gusto nyo malaman, tanungin nyo yung asawa nyo. Sweetheart, submissive ba ako? Sweetheart, tanungin mo ako, submissive ka. Amen? Amen po ba? Hindi lang po yun. Yung mga anak, ang sasabihin ng mga anak, magalang ako sa mga magulang ko, napakagalang ko, Lahat ng utos nila, sinusunod ko. Yung mga anak, pagka ako inutusan ng aking mga magulang, hindi ako nagsasabing, wait lang. Hindi ako nagsasabing gano'n, sumusunod agad ako. Ngayon, tatanungin mo yung papa mo o daddy mo, sabi mo, Daddy, magalang po ba ako? Amen? Sabihin ng tatay mo, tumahimik ka na dyan, maupo ka dyan, baka kutusan pa kita. Jokes lang po yun. Amen po ba? So, ang ibig sabihin, hindi lang po, yung mga ama, paano po malalaman na ikaw ay mabait na ama, ikaw ay mapagpalang ama, ikaw ay yung anak mo ay tinuturuan mo talaga ng magandang asal, Tanong niyo po sa mga anak ninyo. Tanungin niyo, ako tinanong ko po si Graciela nung mga high school si Graciela, sabi ko, kasi doon sa church po may mga family gatherings Pagkatapos ay para ma-improve ka, magtatanungan kayo. Kuha niyo po ba? Para ma-improve ka, magtatanungan kayo. Tatanungin mo na, tatanungin yung ama ng anak, yung anak naman sa ama. Amen? Di tinanong ko si Graciela, sabi ko kay Graciela, anak, ano ba yung pagkakakilala mo sa akin? Am I known by love? Siyempre, kaya ko pa si Graciela nun di ba? Kaya ko pang utuin yan. Kasi nasa akin pa, puder Sigurado ka ako, sasabihin ito, maganda. Na I am a good dad. I am a perfect dad. Mga ganun po ba? Di po ba? Sabi niya sa akin,
Sige po, sasabihin ko, sabi. Pero yung yung totoo lang papa ha, sabi niya. Oo, no words pa, walang sakitan ng loob. Sige, magsalita ka. Ayan na nga po, nagsalita na si Graciela. Ang sakit. Sabi ko po parang gusto kong palayasin Lumayas ka na dyan. Wala kang utang na loob, parang gusto kong sabihin ganun Pero ang sakit, sabi ko, sama pala ng ugali ko, sabi ko. So, humingi ako ng tawad sa kanya. Kasi minsan na tayo akala natin mapagmahal tayo Amen? Sa sarili natin, akala natin talaga mapagmahal tayo, pero meron pala. Minsan meron tayong mga sinasabi na akala natin hindi nakakasakit, pero nakasakit na pala tayo ng tao. Amen po ba? Nakita nyo? At makikita po natin, meron pong mga pag-aaral sa Amerika noong 1996. Next po. Meron pong mga pag-aaral sa Amerika noong 1996, ni-research ko lang din po ito, po. At sabi po dito sa 1996, Research on Christian. Kasi po, nung panahon na yon ay medyo, ang pagtingin po sa mga Kristiyano ay mataas pa. Yung prior to 1996, mga 1980s, ganyan, 1990, mataas po ang pagtingin sa mga Kristiyano. Ang tingin sa mga Kristiyano, mababait, magagalang, masisipag, at yung parang hindi madapo ang lamok. Ibig sabihin, talaga mabait sila. Pero nung 1996 po, nag-research, ang nagsabi po nito, yung mga hindi po Kristiyano na nakakakilala sa mga Christian na tao. Sa Amerika po ito, hindi po ito sa atin. Kaya lang, gusto ko lang po sa inyong ipakita. May basihan po tayo. Sabi rito, number 1, mga Kristiyano daw, hypocritical. Yung sinasabi nila, hindi nila ginagawa. Lalo na pag galing sa Bible. Sabi nila, yung iba naman, too focus on getting converts. Alam niyo po ba, ako din minsan na-experience ko yan sa isang church namin, nung, hindi ko na babanggitin kung saan church, ako every Saturday and Sunday, pagkatapos namin mag-service, kami ay hahayo. Kasama ko yung misis ko, hahayo. Paghayo namin, kami ay mag-share ng gospel, kami ay magba-Bible study, and then pagkahapon na, after that, siguro mga 3 hours, 2 hours, balik na kami sa church. Pagbalik namin sa church, magre-report na kami sa pastor. Pastor! Oh yes, Brother Sito. Pastor, nakapag-share po ako ng 10 tao, tumanggap po sa Panginoon. Pagpalain po ang Panginoon, palakpakan ng lahat. Amen po ba? Amen? Para bang ikaw yung nagligtas. Nakita mo yung glory nawawala na. Amen po ba? So yun po yung pagkakakilala, na kaya lang siya kinakaibigan para ma-convert siya bilang Kristiyano. Amen? Ano pa? Anti-homosexual daw tayo. Amen? Aaminin ko na po sa inyo ang totoo. Pagka po talaga baptist kayo, talagang yung anak ko nga, si Christian, galit sa bakla Kasi nga, Sunday school. Mula pa nung maliit yun, ma-attend ng Sunday school yun. At alam niya talaga, nakasalanan yung homosexuality. Pero sabi ko nga, dapat yung pagtuturo kailangan ay malinaw. Sapagkat hindi po yung taong homosexual yung galit tayo kung hindi dun sa homosexuality per se. Amen? Kasi kasalanan po talaga yon dahil babae at lalaki lamang ang dapat na, kung ikaw ay babae ka, kung ikaw ay lalaki ka. Amen? Ano po? Amen po ba? Parang sakit kasi pagka homosexual ka Parang sakit. Pero hindi po natin dito kinukondem yung mga homosexual. Amen? Kasi mayroon pong mga homosexual na nagbalik sa Panginoon. Ang kailangan lamang po nila ay masyera ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tapos number 4, sabi, sheltered daw po. Sheltered. Ano po ibig sabihin ng sheltered? Yung para po bang laging serious.
Ano po? Pagkatapos nagkakaroon na po ng nagjo-joke na po. Pagkatapos yung joke naman malinis hindi matawa. Ano? Lahat nagtatawanan, siya lang ang hindi natatawa. Brad, ba't di ka tumatawa? Hindi ka tumatawa. Hindi. Nagbago na ako. Kay Lord na ako ngayon. Hindi na ako umano sa mga joke-joke na yun. Amen? Sheltered. Ano? Mahaba ang baba. Nagmumukhang kabayo tuloy. Amen po ba? Samahin na po natin, yung iba naman, too political. Amen? Yung mga Kristiyano, too political na akala nila, sila na lang yung merong tamang pumili ng mga kandidato. Hindi nila alam, yung kandidato nila may tama rin. Amen po ba? Hindi nyo na naman ako hate doon. Sheltered pa kayo. Amen. So makikita po natin, at yung pinakahuli, judgmental daw. Next. Ito pong nakuha ko, hindi po ito, hindi po ito parang, natawag na, dahil lang sa social media, kaya naging ganyan, Ito po ay experiences ng mga tao, na experiences of people toward Christians. Ito po si Amber ay 22 years old. Yung nanay niya ay gustong makapag-work doon sa church nila, kaya nag-a-attend siya, at saka single mom siya. Ngayon po, yung family niya kailangan ng help, so gumawa po siya ng paraan para siya ay sumipsip siya sa mga church leaders para matulungan siya ng church para sa kanyang financial support. At nagpre-pretend daw po itong si Amber na spiritual. Ang sabi ng anak niya, hindi naman. Yun po, ang nagsabi po niyan, anak po niya. Amen po ba? Next. Ito naman po si Preston. Ito po ay Mormon. Pagkatapos ay meron po siyang Christian friend. Sinasabi niya, sabi rito, yung message na sinasabi ng mga Christians na tungkol sa pagmamahal, seems hollow, yung wala naman kang laman. Kasi pagtalikod ko, pinagtatawa naman nila ako. So nasaktan si Preston. Yun naman po, kaibigan naman niya, Christian. So yun po yung nangyari. Next. Ito naman po, siguro last na po ito. Si Erin po, 30. Yung po kanyang husband ay nagtuturo po ng nagba-Bible study po tungkol sa paano mamahalin ng asawa, paano magiging maayos ang pamilya. Pero pagdating po ng bahay, binubugbog po si Erin nung asawa niya. Nagtuturo po ito ng nagba-Bible study po ito, nagtuturo po ito. Kaya po makikita niyo po, sama-sama po ng tingin pala. And 10 years later, hindi po nagbago, mas lumala pa yung pagtingin ng mga tao sa mga Kristiyano. Amen? Kaya po kung hindi po natin maintindihan, paano ba natin mamahalin yung kapwa natin? Paano natin mamahalin yung kapwa natin? Ibig bang sabihin, pagka may asawa yung tao, pagkatapos mahal kita, sinabi ko sa babae, mahal kita, may asawa, delikado. Baka black eye ang makuha nyo. Amen po ba? So, ibig po sabihin, yung pong pagmamahal, nakaangkla po sa common sense. Ano po ibig sabihin ng common sense? Sinasabi po rito na, kunwari po, yung jeepney driver, o kaya hindi na yung jeepney driver, yung mga driver, alam na nilang traffic. Yung mga driver dito, makinig, alam na nilang traffic, lalo na sa Metulay, traffic. Ang gagawin, magka-counterflow po sila. Magka-counterflow. Hindi na nila inisip na baka mag-cause din sila ulit ng traffic, na lalo pang tumagal ng traffic. Amen po ba? Common sense na pagka ikaw ay makakaabala sa tao, huwag mong gawin. Amen po ba? Pagka may nagdadaan dyan, pagkatapos alam mong dadaan siya, pagkatapos tinapunan mo ng
Balat ng saging, nadapa siya. Ano po ba? Common sense lang. Bakit mo itatapon yung balat ng saging mo doon sa dadaanan niya? Eh, madadapa talaga siya. Common sense. Amen po ba? Amen? Ako niyo po? Yung po bang iniintindi natin yung ibang tao? Amen? Yung bang hindi tayo, ayaw natin gustong makaabala sa ibang tao, pagmamahal po yun. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Yeshua Christ na ipinagkaloob sa atin, minamahal natin siya, hindi dahil sa mahal natin siya, kasi yung iba naman talaga hindi natin mahal. Amen? Pero ang sabi, dapat daw po nating mahalin. O paano? Ganito. Sabi po sa Bible, pag may kaaway ka at yung ox niya ay nakawala, nakalimutan ko na yung Bible verse. Yung ox niya nakawala, ano daw po ang gagawin nyo? Kaaway mo yun. Nakawala yung ox niya, pumunta sa'yo. Ha? Kunwari, yung kapitbahay, kaaway mo, bisit na bisit ka, yung manok niya, pumunta doon sa ano mo, property mo. Patay kang manong ka-ariskanto ka ngayon sa akin. Ewan po ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Kuhanin mo, suli mo sa Kanya. Amen? Yun po yung sinasabing common sense. Yun po yung sinasabing pagmamahal. Amen? Dahil po pagka wala po nun, hindi mo naman pwedeng sabihin na, ito, bisit na bisit ako rito. Pagkatapos, mamahalin ko. Paano ba pagmamahal lang? Yun po yung sinasabing common sense. Ganun pagmamahal lang dapat yung hindi siya masasaktan, hindi siya maaabala, at hindi siya mapeperwisyo. Dahil inisip natin, concern tayo sa Kanya, kahit visit tayo sa Kanya. Amen po ba? Tingnan niyo po yung ginawa ng ating Panginoong Yeshua Christ sa atin. Amen? Makasalanan po tayo. Amen? Tao pa nagpapatay sa Kanya, nagpahirap. Pero mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Amen. Next. So, yan po yung tanong. Yan po yung laging tinatanong. Are you known by love? Ano po? Welcome po natin yan. Ano? Sabi po rito, ikaw ba? Yan po ang laging tinatanong sa ating pong lahat. Are you known by love? Basahin po ulit natin. Ano sabi? A new commandment I give to you. Ito po bang commandment na ito, bago? Hindi po. Lumang commandment na yan. Doon po sa Deuteronomy, ang sabi po, love your God with all your mind, with all your might, with all your soul, and love yourself. And love, ano yan? At mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pansinin niyo po, pansinin niyo yung, kaya po yan naging bago kasi, yung pong doon sa unang, yung greatest commandment nung sinabi ng ating Panginoong Yahweh na mahalin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong mind. Ano po? At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano po? Ito po yun. Doon po sa sinabing mahalin mo, puro ikaw lang ang magmamahal. Mahalin mo Diyos mo, mahalin mo siya, ng buong puso mo. Ikaw ang magmahal. At pagkatapos, ito pa ang mabigat. Dahil sa kung paano mo minamahal yung sarili mo, doon mo mamahalin yung kapwa mo. Patay na nun. Pagka pinattern sa tao, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Kasi pag hindi tayo ginawa ng mabuti ng ating kapwa-tao, hindi natin gagawa ng mabuti yan. Ganun ang tao Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo kung sa pagmamahal ko sa sarili ko, yung sarili ko, pagka mahal ko, lahat ng gusto ng sarili ko, binibili ko. Amen ba? At pagka hindi nakuha ng sarili ko, nagagalit ako. Amen? Ganun yung pagmamahal ng sarili ko. Pero tingnan niyo po ngayon dito, kaya naging bago yan, sabi, a new commandment I give to you. Meron akong bagong commandment na sasabihin sa inyo, sabi ni Paul, love one another. Mahalin niyo daw ang bawat isa, even as I have loved you. Gaya naman ng pagmamahal ko sa inyo. So ngayon, pag magmamahal ka, nakapattern pa ba sa sarili mo? Hello?
Nakapatong pa ba sa sarili mo ngayon dito sa commandment na to? Hindi na. Kanino na nakaangkla yung pagmamahal mo? Nakaangkla na yung pagmamahal mo sa Amen? Sa ating Panginoon. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, doon tayo magmamahal. Amen? At ito pa kailangan nating maintindihan, lalo na mga Kristiyano. Hindi natin matutupad, amen? Hindi natin matutupad yung kautusan na yan ng ating Panginoong Yeshua kung hindi mo pa na-experience yung pagmamahal ng ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, baka hindi pa po maliwanag, uulitin ko. Kung, kunwari, ako, magsasalita rito, pagkatapos ay, gusto nyo kung magsalita, inaantay nyo akong magsalita para yung mga artista, na hinihintay nyo magsalita. Lahat ay gagawin nyo para ako'y pakinggan nyo. Amen? Mabayad pa nga nyo Di ba mapakinggan lang yung artista gusto nilang mapakinggan Ano po? Amen po ba? Tama po ba? Amen. So makikita niyo po paano? Kung nagsasalita ako nito, matutulog kayo. Mahal niyo po ba ako? Hindi niyo ako mahal. Amen? Kasi natutulog kayo. Ayun po ba? Pero kung hindi kayo matutulog at ako ay pakikinggan ninyo, ibig sabihin nun, lahat gagawin ng paraan mo. Kahit inaanto ka na, may makikingin ka pa. Kasi gusto mo magsalita si Brother Sito, si Brother Nito, si Brother Neil. Amen po ba? Si Pastor Jaime, si Pastor. Amen po kasi yung pagmamahal po yun. Common sense po yun. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Halakpakan po natin ang Panginoon. So itong commandment po na ito, hindi po magagawa hanggat hindi mo na-experience yung love ni Yeshua Christ. Amen? Pakikalabit po yung katabi nyo. Pakikalabit nyo. Sabihin mo, na-experience mo na ba yung pagmamahal ni Yeshua Christ? Na-experience yun na po ba? Amen. So makikita nga. Amen. So makikita po natin, ito po ay nakaangkla sa pag-ibig ng Diyos. Next po. Ito maganda. John 13, 31 and 32. Sabi, therefore, when he had gone out, Yeshua said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and will glorify him immediately. Paliwanag ko po sa inyo, pipilitin ko pong ipaliwanag sa inyo ng mas naiintindihan. Ano po? Ang sabi, dahil po sa pagmamahal ng ating Panginoong Yeshua, na ginawa niya sa atin, ang nag-glorify po, sino? Ang nag-glorify yung tatay niya. Amen? At pagka naman po tayo ay nagmahal, at na-experience natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Yeshua, pag nagmahal tayo, ang mag-glorify, walang iba, kundi ang ating Panginoong Yeshua. Amen? Kaya po, ang point po dito, yung pong pagmamahal, yung mga common sense na yan, yung pag-aalala, pagmamahalan natin sa bawat isa, ang kailangan po ay mag-glorify ang ating Panginoong Yeshua. Yun po yung pinaka-main point. Amen po? Nakuha po? Next. Lapit na po tayo tapos. Sabi John 15:8 din. Sabi, kira niyo po, yung sinabi ko, talaga malinaw. Ito, mas malinaw na rito. Sabi, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Sabi rito. So ano po ibig sabihin na to? Pagka po tayo ay nagmamahal, nag-glorify po si Yeshua at ang kanyang tatay. At pagka nag-glorify po
ang kanyang tatay, magkakaroon po tayo ng ano? Bunga, fruits. Ano po? Dadating yon. Bigla na lang magkakaroon tayo ng bunga ng espiritu, bunga ng pagkakristyano, lahat po na yung bunga na yan. Matatanggap po natin. Ano po? Kaya makikita mo, if you keep my commandment, you will abide in my love, just I have kept my Father's commandments and abide in His life. Ano po ibig sabihin to? Ang ibig sabihin, hawak lang sa pagmamahal ng ating Panginoon. Hawak lang tayo. Amen po? Abide, sumunod tayo. Amen po ba? Amen? Okay, next. Malapit na po tayo matapos. John 15:11-12. Sabi, "These things I have spoken to you so that my joy may be in you and that your joy may be made full. This is my commandment that you love one another just as I have loved you." So ano po, bukod sa bunga, magkakaroon ng joy. Amen? Hindi niyo po napansin pag tumulong po kayo, kahit hindi niyo po kilala at saka hindi po nakikita ng mga tao, tumulong po kayo, iba po yung joy na nararamdaman natin. Amen po ba? At yun po ay dahil sa ating Panginoong Yeshua. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng joy, alam natin, kaya tayo masaya, alam natin na glorify ang ating Panginoon dahil sa pagmamahal na ipinagkaloob natin. Amen po ba? O, ito na po, last na. Next. Sabi rito, "Little children, I am with you a little while longer. You will seek me, and I said to the Jew, now I also say to you, where I am going, you cannot come." Paakit na po ang Panginoong Yeshua niyan. Ang sabi po, little children, ako kay naririto, pero paakyat na ang ating Panginoong Yeshua. Ang sabi niya sa mga Hudyo, sa mga tao, sabi niya, kung saan ako naroon, hindi kayo makararating. Sabi. So, ang ibig sabihin, umakyat na ang Panginoong Yeshua, amen, sa langit, umakyat na siya sa langit, ibig sabihin, nung pag-akyat niya ganyan, kasama na siya ng Ama. Amen ba? Amen? Ngayon, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, sabi, ako'y aalis na. Kayo ay aking gagawing representative. Nakuha nyo? Kayo yung gagawing representative ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo yung magiging kamay niya, tayo yung magiging boses niya, tayo yung magiging paa niya, tayo yung kanyang katawan. At sino yung ulo? Okay, last na po. Next. Colossians, dito po tayo magtatapos. Colossians 13:33. Sabi, "He is also head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything." Katulad po ng sinabi ko, tayo po yung kanyang kamay sa panahong ito. Amen po ba? Naaabot po ba natin yung mga nangangailangan ng kamay na ito? Tayo po yung kanyang bibig sa panahon ito. Naaabot po ba ng ating bibig kung ano yung dapat nating isiwalat, ipagkalat, isabi, ishare para malaman ng ating kapwa-tao? Tayo po yung paa. Nararating po ba ng paa yung dapat na marating na iniuutos sa atin ng ating Panginoong Yeshua? Tandaan niyo po, ang sabi, He also the head of the body, the church. The church. Wala pong ibang gagawa niya. Tayo po ang gagawa. Amen po ba? Amen. Tayo po tumayo, tayo po nanalangin sa ating pong pagtatapos. Amen. Ama naming Yahweh, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon, na kami ay makilala ng mga tao dahil sa iyong pagmamahal, na ma-experience po namin, Panginoon, ang pagmamahal na ito, upang sa gayon ay makapagmahal po kami ng tama, makapagmahal po kami ng
na tataas po namin ang iyong pangalan at ang glory po ay mapupunta sa iyo, Panginoon. Kung gusto mo, wala pong nakakakita, lahat po tayo nakapikit. Kung gusto mo na makilala ka bilang isang mapagmahal na Kristiyano, bakit di ka lumapit dito sa harapan at ipananalangin kita? Magbigay ka ng commitment sa ating Panginoon na gagamitin kanyang kamay, gagamitin kanyang bibig, gagamitin kanyang paa dito sa mundong ito upang sa gayon ay malaman ng mga tao na ang sinasamba natin ay tunay na mapagmahal, na ang ating pinupuri at pinasasalamatan ay tunay na Diyos na patuloy na kumakalinga sa atin, patuloy na nagtuturo ng tamang landas kung saan tayo ay dapat na lumakad. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to na yung pinagkaloob. Papasalamat po ako sa aming pastor, Pastor Ferdy Marasigan at sa kanyang buong pamilya. Patuloy mo po silang gabayan, pagpalain, ingatan, at patuloy mo po silang bigyan ng wisdom kung paano po ililid kami pong mga naniniwala at nananampalataya sa iyong pangalan, Panginoong Yeshua. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid po naming narito. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat po sa concern po ninyo sa gawain. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatuloy ninyo, Panginoon. Sa pagpapatuloy ninyo na makinig ng kanyang mga mensahe. Maraming salamat po. At sa pagpaparticipate niyo po sa lahat ng mga gawain dito sa ating church, maraming salamat. Tayo po ang kanyang representative dito sa lupang ito. Tayo po ang kanyang ambassadors. At nawa ay makita yung pagmamahal na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Yeshua. Ay maipagkaloob din po naman natin sa mga taong nakapaligid sa atin. At nawa makita ng buong mundo, ng buong Gapan, ng buong kabahayan natin, ng ating mga kaibigan, ng ating mga anak, ng ating mga magulang, ng ating mga kakilala, makita na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua Christ, na lahat ay magsabi ng amin.